para po ito sa lahat ng mga pasaheros. Ano po? So lahat po ng mga pasaheros, inbound at outbound, at mga arriving passenger ay kailangan pong mag-login at magkaroon po kayo ng e-travel pass. Ito po ang isang requirement na kailangan natin. So paano po gumawa ng e-travel pass? So una po ay mag-login po kayo sa inyong account sa etravel.com.ph. Kung wala naman po kayo ay dapat mag-register po kayo o gumawa po kayo ng account. So ilagay nyo lang po yung email address nyo. Ganun din po yung password na ginawa nyo para po ma-access nyo po yung account nyo sa etravel.gov.ph. So ano po yung mga susunod natin gawin? So susunod po natin gawin ay pipila po natin yung travel registration. Dapat po kung sa inyo, lagay nyo lang po yung for me at kung ano po yung travel nyo, air or sea. Then pagkatapos po i-click nyo po yung continue. Ngayon naman po ay ipipill up natin yung travel details. So ilagay nyo lang po kung ano po yung occupation nyo. Kung sa agricultural po kayo, katulad po sa maintenance. Kaya ang linagay ko po ay maintenance sa technical. Okay po? So yan po yung ilalagay natin sa travel details sa occupation. So ang susunod naman pong pipill up natin ay ang purpose of travel. So ang purpose po ng travel natin ay either na work employment o vacation. So kinlik ko po ay work employment. Ang susunod naman po ang travel type. Siyempre, nag-travel po tayo sa aeroplano, kaya ang lalagay po natin ay aircraft passenger. Ayan po. Reminders lang po na dapat 72 hours before your flight, dapat makagawa na po kayo ng e-travel pass. So ang susunod naman pipilapan natin ay kung saan po kayo nanggaling bansa. Kung nanggaling po kayo sa Middle East, lagay nyo lang po yung bansang pinanggalingan nyo. Katulad ko po, nanggaling po ako sa Africa. So, nilagay ko po ang bansang Libya. Okay po. So, ang susunod naman po pipilapan natin ay ang destination upon arrival in the Philippines. Kung saan po kayo mamamalagi sa Pilipinas. So, ilalagay ko po ay residence. Tapos, chinek ko po yung same address. Okay po. Ang next naman pong pipilap nyo ay yung flight information. So, ito po ang date of arrival sa NAIA. Next naman po yung airline na sinakyan nyo, Turkish Airline, ang ilalagay ko po at yung pong flight number ng Turkish Airline na TK084. So yan po ipipilapan natin sa flight details at ang airport arrival kung saan po kayo dadaong sa NAIA Terminal 3. Next naman po ay ipipila po natin yung travel health declaration. So kailangan po ilalagay nyo po yung bansa kung saan po kayo malagi ng 30 days. So for example po, galing po kayo sa ibang bansa na pinanggalingan, yung pong ilalagay nyong bansa. Katulad ko po, 3 days po, 30 days po ako na malagi doon, kaya linagay ko po ay Libya. Kung wala po kayong sakit, i-click nyo lang po yung no. Dalawang no po yun. Kailangan po i-click nyo yan kasi yan po yung magiging health declaration natin. Okay po, dapat then i-click nyo po yung next. So pagka-click nyo po ng next, ayan, i-check nyo po lahat ng details ng summary information nyo na linagay nyo. Dapat po lahat yan ay tama dahil yan po yung babasahin ng immigration. Kung mayroon pong mali ay i-edit nyo lang po yung personal information nyo. Okay po, so pagkatapos po nyan, i-click nyo po yung next. Ayan, so ibig sabihin, congratulations, tapos na po tayo at nagkaroon na po tayo ng e-travel pass. So ang e-travel pass na po yan ay ang papakita natin doon sa Philippine Immigration. So kailangan po ito, screenshot nyo po ito. Bali ito po yung magiging e-travel pass natin. Okay po, so muli, maraming pong salamat. Sana may natutuwan po kayo sa aking information kung paano po gumawa ng e-travel pass. Okay po? Maraming salamat po at maraming salamat din po sa panonood. Bye-bye!